6 lang. This one is less than this one. Okay. So, meron akong dalawang operand. Operand 1 yung nasa kaliwa, operand 2 yung nasa kanan. Then sa equation ko, operator. Equation with operator. Ginamitan natin ng logical or comparison operator. So sa unang operator or sa unang equation, ang sinasabi ko kay Excel, yung cell A3 ba ay kapareho ng laman ng cell B3. Tinatanong ko si Excel. Ang sagot niya sa akin, false. Hindi. So, sa second equation, tinanong ko ulit si Excel. Excel, yung A4 ba or yung laman ba ng A4 na cell mas malaki sa laman ng B4 na cell? Sagot sa akin ni Excel, false. Hindi. Bakit false? Doon sa first two. Hindi equal, hindi greater than. Punta sa una. Obviously, hindi sila pareho ng number or ng data. Dahil yung isa is 63, yung isa is 32. Doon sa ikalawa, merong mas malaki, merong mas maliit. Tinanong ko, mas malaki ba yung A4 sa B4? So, sagot is false. Bakit false? Obvious ba? So, paano nasasabi ni Excel na mas malaki yung sa B4 kaysa dun sa A4? Pero dun sa taong confusing, may mas malaki. Dapat true. Ganito ang understanding dyan. Ang comparison reference is yung A4. So, yun yung focus. Ikukumpara mo lang yung other value dun sa value na nakafocus ka. Ito ba ay mas malaki dun sa iba? So, hindi. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dun is yung pinaka-reference mo. Itong sa A4. So, huwag mo intindihin yung ibang ikinukumpara mo. Yun is pwedeng magbago-bago, pwedeng maging equal, pwedeng maging less than, pwedeng maging not equal. Pero dapat ang lagi mong focus is yung reference ng comparison mo, kung saan ka nakafocus. So sa ikatlong equation, kinumpare ulit natin yung laman naman ng A5 dun sa laman ng B5. So nakapokus yung attention natin dun sa A5. Kinumpare natin kung mas maliit ba dun sa B5. So sinagot ni Excel is true. Yes. Kasi maliit yung 16 sa 36. There's more 3 equations. So yung operand 1,
located in A6, ikinumpare natin dun sa operand 2 na located in B6. Tingnan mo natin yung nilalaman niya. Yung 91 ba or yung A6 na data is mas malaki dun sa mas malaki or pareho. Ayun, dalawa na yung pinag-uusapan. Kung hindi siya malaki, pareho ba? So dapat masatisfy yung dalawa para mag-result to certain logical value. Oh, sorry. Either of the two comparison dapat masatisfy para mag-result sa true. Kung both is false, then false ang magiging result. So, unahin mo natin yung greater than. 91 ba is greater than sa 60? True. So, dun pa lang, nag-true na. Pero kung gagamitin natin yung 91 is equals to 60. False. So, dapat, para mag-false yun, false din yung comparison sa greater than mo. Okay. So next is equation number 5. Kukompare naman natin kung less than or equal. So i-compare natin. Yung A7 ba is less than dun sa B47, B7. False. So, tama. False siya. So, yung next operator ang itetest natin. If 64 ba is equal sa 47? No, false. So, both comparison operator na magkasama, less than or equal, nag-result sa false. Kaya, false ang binigay ni Excel. And last, total opposite ng equal is not equal. So, hindi ba siya equal? Yes. That is why it's true. So, hindi siya equal, so result is true. Pero dun sa equal sign, are they equal? Huh? 100 is equal to 100. False. Sure. Baka naman yung isa is text na looking 100, yung isa is number. Saan? Sa sample ko. Maring nagkamali lang. Yes, false talaga yan. Not equal eh. Equal sila, they true. Eh, yung tinatanong ko, are they not equal? So false. Because they are equal. Kung magkaiba ng number yan, ang result niyan is true. Hala ko naman, equal sign yan. So, huwag kayo mako-confuse doon. Intindihin nyo yung tinatanong nyo kay Excel. Kung to greater than and less than facing each other is not equal, ang ibig sabihin. Pag equal sign, ibig sabihin tinatanong mo pareho ba sila? Pero kung yung magkaharap na greater than and less than, tinatanong mo ba kung hindi sila magkapareho? Question.
So next operators is yung mga remaining operators. Negation. Negation is different from minus subtraction operator. Yung subtraction ginagamit sa dalawang operand. Yung negation ginagamit sa isa lang value. Ibig sabihin, i-convert mo yung positive into negative value. So yun lang yung pagkakaiba nila, pero yung sign na ginagamit is pareho lang. Then percent operator. So pag nag-apply ka ng percent character, ang gagawin ni Excel, i-divide sa 1,000, divide mo lang 100. Divide sa 100 or multiply. Naguluhan ako dun. So basta pag in-apply mo yung percent character, i-convert ni Excel yung value into percent. And modifier or parenthesis. So ito yung pinaka superior sa lahat. Kung gusto mong sundin ni Excel yung gusto mong operation, you have to use parenthesis. So madaliin natin. Yung ibinigay ko sa inyo is magkakahiwalay pa. Ngayon, pag pinagsama-sama nyo silang lahat sa isang equation, ito yung pagkakasunod-sunod ng evaluation. Again, una pa rin yung range operator, pero before that, yung parenthesis. So, range operator, intersection, union, negation, percent, exponentiation, multiplication and division, addition or subtraction, concatenation, and last yung comparison operator. So kung meron kayong mga present operators na nandyan sa isang equation, kung ano yung position niya dito sa level, yun yung una niyang evaluate. Halimbawa, meron kayong union, then meron kayong exponentiation, and isa sa comparison. So unahin niya yung union, exponentiation, and last yung comparison operator. Again, kapag meron kayong several operator na pareho ng level, kung ano yung unang datnan ni Excel from left to right, yun yung i-evaluate. So makikita nyo dito sa comparison, they are all in the same level, level 10. So kung tatlo dyan na gamit nyo, from left to right ang evaluation Excel. And naka-note dun sa baba yung about parenthesis and process or way of evaluation Excel. So Excel evaluates operators from top level to bottom level. Then operators on the same level were evaluated from left to right, whichever comes first. So yun yung all about operator precedence. So any question? Discuss ko itong level of operators dahil ito ay preparation dun sa susunod na mga topics natin, formulas and functions. So merong mga magagamit na operators dun na dapat alam nyo muna bago natin i-discuss yung formulas and functions. So, may tanong pa ba? Ano ang tanong? Result ay tama. Using level of operators. Okay. So, magandang tanong yan.
So sa isip nyo, i-calculate nyo nga to at ibigay nyo sa akin yung magiging sagot nyo. I zoom. I zoom. Calculate nyo in your mind and tingnan nyo yung result ni Excel. Hmm? 72. Meron may sagot. Meron ang may sagot. 72. 12. Ilista natin yung mga sagot nyo. Isa? 72. 12. 6, 8, di pa? Yan ba ay hula o kinalculate mo talaga? Ano? 6? Ayun na, 6. Okay. Four, 18, walang tumama sa inyo. May 9 ba, sir? 9 daw. Zero. Sino ba? Ano? 1. Ano ba? Zero, meron na. Ha? 0 point? 0.1. Ayun pala 0 point. Yeah, meron na 0. Nanok jaba. Saglit, meron pang umahabol ng sagot. Okay na? Yan ang habol. Susolve ko na. Sa isip ko, ang sagot ko 0. Bakit naging 0? Ha? In-apply ko kasi yung kay Excel. Ganito ginawa na Excel. Sa level of operations, ano ang mauna? Next. Ano? Ay, kulang. Okay. 9 minus 9 slash 3. Sa dalawa, anong mauna? 0 over 3. Zero. Anong nangyaring ganun? Di ba in-apply ko yung kay Excel?
Kasi kabisado ko na yung level of operations ni Excel. So in-apply ko, kinalculate ko by mind. Kayo, ang in-apply nyo kung ano yung nakita nyo, yung kung ano yung pagkakasunod-sunod na naintindihan nyo. Pero ako, dahil nasa Excel ako, ginamit ko yung kay Excel. So ngayon pag ginamit ko to, tinanggal ko yung 6. Why? Kasi sunod-sunod yung 2 times 3. wala siyang purpose. Dali. Meron akong mawala. Yung exponent. Exponent, tama. Unang exponent. Wala nang purpose. Hindi, kasi ang una sa level is exponent. Followed by multiplication. Sorry. Hindi ko napansin yun. After ng multiplication, ka-level niya is division. So, magiging 3. Ang sagot niya, multiplication, then 9 divided by 3 is 3. So, tama 6. So, na-overlook lang. Ba't ba? So, 6 ang sagot. Na-overlook ko yung slash. So, yun. Para i-double check nyo, i-resolve nyo muna manually. Paisa-isa. Pagsunod, sundin nyo yung operator ni Excel. Pagkakasunod-sunod. So, pag yun nakuha nyo na yung result, ngayon, i-compare nyo dun sa ibibigay ni Excel. So, malalaman nyo saan kayo nagkamali nung analyzation or pag-solve using your mind. Ha? Yung hindi ka didepende kay Excel. Hindi naman. Yun is, kung gusto mo lang i-compare yung nasa isip mong sagot at yung bigibigay ni Excel. Kasi sa Excel, fixed na yung operation na. Hindi, kasi ang pagkaka-evaluate ko mali. Hindi ko nasunod yung isa. So kaya mali yung sagot ko, tama yung 6. Sa pagkaka-evaluate ko, hindi ko na divide yung 9 sa 3. Ang ginawa ko is sinubtract ko agad. Ang hinuli ko is yung division. Pero yung multiplication and division is have the same level. And dapat ang mahuli is yung subtraction. So kaya ako ang mali, tama yung kay Excel. So, para siyang algebra. Yes. Yes. Hindi tayo pwedeng mag-rely dun sa sagot natin. Kasi itong kay Excel is nakaprogram na yung operator niya. So kung hindi mo nasunod dyan sa isip mo yung operator ng Excel, sa iyo may problema. EM-DAS. EM-DAS. Yung EM-DAS naman natin sa school is yung pagkakasunod-sunod talaga. Kahit pa magkakaiba ng pwesto yan, yun yung susundin. Pero kay Excel, kung ano yung i-define na level of operator. Itong table na to ay fix na yan. Okay. Ito yung pagkakasunod-sunod. So dapat ito ang sundin nyo. Yan yung susundin nyo. So over na tayo sa oras. See you next Friday sa Panday.